lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi ine-endorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang mga balita, dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Huwebes, 21 sa buwan ng Agosto 2025. Pasada Balita. Lalawigan ng Bulacan, tinukoy ni Senator Lacson bilang pinaka-notorious sa mga maanumalyang flood control project. Pasada Balita. Kontraktor sa likod ng sinasabing Ghost Flood Control Project sa Bulacan, pinakakasuhan na ni Pangulong Marcos. Pasada Balita. Pag-extradite kay Pastor Apollo Kibuloy, hiniling na ng Estados Unidos. Pasada Balita. Mahigit 60% ng mga nag-ooperate na online gambling sa bansa, illegal ayon mismo sa PAGCOR. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, $167 million balance of payment deficit na itala ng bansa noong Hulyo. Pasada Balita. Sa balita sa ibayang dagat, military exercise ng South Korea at US, inalmahan ng NOCOR. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Pinoy pool player Carlo Biado lalaban muli sa US Open Pool Championship. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, toothpaste na gawa sa buhok ng tao? Ating alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Liza Soberano itinanggi na naging third party si James Reid sa hiwalay nila ng dating boyfriend na si Enrique Hill. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang maulang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita at maya-maya lamang makakasama, Drew Nasino. Pasada Balita. Johnny Banyas po. Nakakalimutan ko ang aking pangalan. At ngayon pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Inaisa-isa ni Senator Panfilo Ping Lacson ang mga sinasabing ghost flood control projects sa iba't ibang lalawigan sa Luzon, partikular sa Pampanga, La Union, Oriental Mindoro at Bulacan. Kabilang sa mga tinukoy ng senador ang Riverbank Mitigation Project sa kandating Arayat, Pampanga, na mula 2018, pinondohan ng 20 million pesos sa taong 2024, dalawang beses pang nabigyan ng pondo na may kabuuang mahigit 183 million pesos. Banggit din ng senador ng mga ghost projects sa Bawang River Basin sa La Union na umabot ng 967 million pesos ang pondo noong 2024. Congressional Flood Control Project sa Barangay Burbuli, Baco, Oriental Mindoro. Gayon din ang mga flood control sa 8 iba pang barangay sa Nauhan, Oriental Mindoro na milyon at bilyong piso rin anya ang mga halaga. Natalakay din ni Senator Lacson ang Facebook post ni 1st District Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan
na mayroong Aguila Flood Control Project sa Nauhan na aabot sa 3.7 billion pesos. At sa Baco, naaabot naman ng 807 million pesos sa sinasabing completed project na ngunit nang puntahan ng mga staff ng senador, hindi tapos at sinasabing substandard ang mga ginamit na materyales sa mga nasabing proyekto. Samantala, sa susunod na mga linggo, asahan na rin anya ang mga ibubunyag na Ghost Flood Control Projects sa Bicol, Davao Peninsula, Western Visayas at Central Mindanao. Pasada Balita. Pinaka-notorious pagdating sa mga maanumalyang flood control projects ang lalawigan ng Bulacan. Isang presentasyon ni Senador Panfilo Lacson, pinangalanan sina dating District Engineer Henry Alcantara at ang pumalit sa kanya na si Bryce Hernandez, nasangkot sa mga ghost projects kung saan may 28 proyekto sa kanilang opisina na pare-parehong mayroong 72 million pesos na pondo. 6 na barangay naman sa mga bayan ng Malolos at Hagonoy, Bulacan ang tinukoy ng senador kung saan ang mga kinuhang kontraktor ang Wawaw Builders at ang Darcy and Hannah Builders na parehong nagkakahalaga ng nasa 77 million pesos. Subalit, tila multo lamang ang mga ito dahil ng puntahan ng staff ng senador, wala silang makitang proyekto. Ayon kay Senator Lacson, mistulang multo rin mismo ang Darcy and Anna Builders dahil nang puntahan ng address nito sa Cardona, Rizal, gym at e-payment store lamang ang natagpuan sa halip na construction company. Habang nang puntahan naman ang address ng Wawaw Builders, isang Third Star Builders Contractors ang nadatnan. Dagdag pa ng veteranong senador, handa siyang ibigay ang mga pangalan ng sindikato sa First District Engineering Office ng Bulacan na sangkot sa mga substandard at ghost projects at may mga testigo rin anya na handang magpatunay sa mga maanumalyang proyektong binabanggit. Pasada Balita. Palpak ang nagkakahalaga ng mahigit 151 million pesos na flood control project sa Balagtas, Bulacan. September 22 o 2024 lamang nang matapos ang nasabing proyekto, ngunit kasalukuyan na itong kinukumpuni kung saan ilang bahagi nito ang tinatambakan ng sako-sakong bato at simento. Dahil dito marami residente ng Bulacan ang nagtitiis lamang sa madalas na pagbaha sa lugar. Ayon sa ulat, magugulat pa ba tayo rito? Wawaw Builders ang kontratista na may hawak ng 151.5 million pesos worth ng sirang flood control project sa Bulacan. Kaugnay nito, kasalukuyan ng iniimbestigahan ng Department of Public Works and Highways ang Wawaw Builders dahil sa mga aligasyon ng ghost flood control project sa nasabing kontraktor. Pasada Balita. Sa detalye ng iba pang headlines, ipinaba-blacklist na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang SIMS o SYMS Construction Trading matapos madiskubre ang Ghost Flood Control Project sa Baliwag, Bulacan. Ayon sa Pangulo, bukod sa pag-blacklist, haharap din sa mga kaso ang naturang kumpanya sa ilalim ng Revised Penal Code at Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Hindi anya palalampasin ng Pangulo ang naturang anomalya, tiniyak na sususpindihin at kakasuhan din ang lahat ng opisyal na sangkot sa sabwatan. Kakaharapin ng mga ito ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at falsification of public documents. Nasa 55 milyong piso ang binayad ng pamahalaan para sa isang concrete river wall project sa Barangay Pierre. Ngunit, sa personal na isinagawang inspeksyon ng Pangulong Marcos, wala man lamang naitayong pader o kahit isang hollow block doon. Pasada Balita. Samantala, flood control project sa lalawigan ng Bulacan, maituturing daw na ginahasa.
Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Ginahasa daw ang flood control project sa lalawigan ng Bulacan na napondohan ng 14 na bilyong piso. Itinihag ni Senator Joel Villanueva makarang ikagalit ang pagiging notorious ng kanilang home province sa may maraming guni-guni o ghost flood control projects. Ayon kay Senator Villanueva, 3 taon na siyang nanggagalaiti dahil sa nakikita niya ng mga kalokohan na nangyari sa flood control project sa kanilang lalawigan, dahilan bakit lagi pa rin nalulubog sa baha ang maraming lugar sa Bulacan. Pinuri ni Senator Villanueva, Senator Panfilo Lacson sa kanyang mga isinawalat kaugnay ng mga ghost project o ghost flood control project sa kanilang lalawigan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Joel Villanueva. Nakakagalit at nakakakulo ng dugo, Mr. President, na marinig at makita right before our very eyes yung pong mga hindi ko kayang sabihin na malademonyong proyekto. Dahil sabi nga ho ni Senator Lacson, guni-guni hindi na makita. Siguro ito po yung dahilan kung bakit for the past 3 years, siguro naiintindihan na ako ni Senator Bato, ni Senator JV, the past 3 years, bakit ako nanggagalaite. 3 taon ko na po itong sinasabi, itong mga kalokohan sa flood control program. Mr. President, ginahasa po ng flood control program ng gobyerno ang aming lalawigan sa Bulacan. Ito sa Patrol 19, Cele Ortega Bueno, para sa impilang matodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Sa oras po na 13 sandali, makalipas po ang ika-6 na ng maulan. Maulang umaga po ngayon ng holiday Huwebes. Drew Nasino po, inyo makakasama pa rin po. Good morning. Magandang Good morning. Maulang morning. Ito na naman, umuulan. Ay. Ito na naman, ulan. Medyo nagulat lang ako dahil sa tinagal-tagal nung nagsalitang senador na taga-lalawigan ng Bulacan, bakit hindi niya nakita yan? And take note mga kabalitaan-kabalitaktakan, with your indulgence, walang personal. Ang tanong ko lang, ilang taon na po ba kayong senador? At bago po kayo naging senador, naging representative kayo, di ba? At higit lang, hindi pa yan. Ang inyo pong ama ay naging kinatawan din ng Kongreso. Imposible namang hindi nyo alam yan. Marami nagtatanong. Pati hindi yung nyo kapatid. Po, hindi pala, mali pala yung aking Yung kapatid, i-rephrase mayor. ko. I-rephrase ko. Hindi nyo po ba alam yan? Wala po ba kayong naramdaman or nakitang ganyang Kasi mga nga klase daw, ng guni-guni. insidente? Alin ang guni-guni? Yung proyekto? Tapos nung bumaha, nagulat sila, naging ang tawag dito, naging bangungot. Diba? Ang tanong ko lamang po, with your indulgence, kagalang-galang na senador, nasaan po kayo nung ginagawa yung mga proyektong yan? Di ba taga Bulacan po kayo? Likas na taga Bulacan kayo eh. Hindi lang po kayo naging congressman, pati ang ama ninyo, matagal. Sa Bukawe. Oh. At may kapatid po kayong naging mayor. Yan. Mayor ngayon. Diba? Mayor. Pati ba ngayon may Mayor mayor, ngayon, ngayon? mayor ngayon. Okay. At saka may mga kamag-anak, may bayaw din kayong vice mayor. Ang tanong lang po, kagalang-galang na Senate Majority Leader Joel Villanueva, nasaan po kayo nung ginagawa yung proyektong yan? Di po ba? Nasaan po kayo? Di ba? Kinatawan nga kayo eh. Bago kayo naging senador at may mga naging alkalde kayong kamag-anak. So ang tanong po ng mamamayan ng Bulacan at ng mga kababayan natin, ng netizen in particular, sa kabuuan, anong ginawa ninyo? At nasaan po kayo? Yan. Di ba? Ngayong binangungot kayo, nagtatanong kayo. Nalubog. Di ba? Pagkatapos Ngayong malubog. binangungot kayo, yung dating guni-guning sinasabi nyo, sasabihin nyo ngayon, ginahasa. Ang tanong, nasaan kayo? Anong ginawa nyo? Yan. Sige. Diba? Sa oras po na 15 sandali, makalipas po ang ika-6 na ng morning. Good morning po sa mga nag-aasfalto kahit umuulan. Para mga Made in Japan ba yan? Baka naman made in Japan yan, kaya tinutuloy nila yung pag-espalto habang umuulan. at kasi holiday daw kasi, wala daw Double pay. double pay. Kaya ayan, galingan nyo ha. Oh, kailangan matuyo yan. Correct. Aga mo ng ba? Hindi kasi medyo mabagal ang mga sasakyan kapag umuulan eh, di ba? Kaya
Ayan, good morning po sa mga nagsesemento rin po. Mga nagsesemento po ng kalsada kahit maulan. Ito pa isa ko yung draw, John Daljus. Baka lang makalimutan ko, ha. Doon po sa mga nambabash, hinay-hinay lang, ha. Kasi wag po tayong magturo sa Congress lang. Wag nating ituro ang Kamara Sino lang. yung mga nambabash? Diba? Ang tanong, Tao ba yung mga nambabash? hindi ko alam Hindi kung ka ang tawag sure. sa kanila eh. Ang binabanggit kasi nila lagi, kontratista. Okay, lilinawin ko lamang ha. Mismong nanggaling po kay Public Works Secretary Manuel Manny Bonoan sa ating interview kahapon. kahapon. Ha? Sa kanya mismo nanggaling. Nagsimula po yung iniimbestigahang mga flood control projects 2022. At meron silang minana sa dating administrasyon. Okay? Doon sa mga nangbabash, sa mga congressman ang tinatawag nating kontratista. Aalalahanin po natin ha, na yung mga senador, bago naging senador yan sa panahon ngayon, meron dyan naging mayor, may naging congressman, Governor? may naging governor. Ha? So, baka nung panahon na yun, sila pa nakapwesto. So, ingat po tayo sa pambabasya. Kung tutuusin, sama-sama natin lahat sila. Huwag nating i-single out yung Kongreso kasi lahat sila may mga dumaan dyan Diba? I-ano natin for one word. Di ba? Mga mambabatas. Di ba? Huwag nating i-ano yung inasabi natin kontratista. Unfair sa kanila. Kasi pag sinabi mong kontratista, ang dating nun, lahat na lang nasa kamera. Yung isang Diba? kontratista. Yung isang kontratista, hindi daw muna magsasalita. Dahil, Natatakot eh. aha, Natatakot. Dahil baka may maituro na, mambabatas. yung humihingi ng seguridad, yung binabanggit ni Senator Panfilo Lacson sa kanyang privilege speech. Okay, yun lang naman ang sa akin. Baka nakakalimutan nyo rin po, yung binabanggit na may mga insertion, sinasabing Palusot. Senado ang nag-insert di ba? So, again wag po nating i-single out ang kamera. Sabihin natin lahat sila na pwedeng maging sangkot dyan, papanugutin natin. Unang-una, pera ng taong bayan yan. Pera natin. No, pera natin yan. Hindi nila pera yan. Kaya kung gano'n na lang nila gastusin, gano'n na lang, di ba? Sino ba nahihirapan? Kahit mawalan ng trabaho ngayon yung mga yan, hanggang kaapu-apuhan yan, mabubuhay Ayaw ba gano'n? O siya, Diba? sige, ituloy Ginalit na mo po ako, natin ng mainit na balitaan ngayong maulang umaga ng Huwebes. Sa iba pang paksa ng mga balita, nagpadala na ng extradition request ang Estados Unidos sa Pilipinas para makuha ang kustodiya sa religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang kinumpirma ng Philippine Ambassador to the U.S., Jose Manuel Bay Romualdez, na sinasabing nagpadala na nga ang Amerika ng kaukulang dokumento sa Department of Justice ng Pilipinas hinggil sa nasabing healing simula pa noong Hunyo. Bago gunitang sinampahan ng isang federal grand jury sa Amerika si Kibuloy noong 2021 at nailista ito bilang most wanted ng Federal Bureau of Investigation dahil sa pagkakasangkot umano sa kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, coercion, sex trafficking of children at back cash smuggling. Sa oras na payagan ng kahilingan, pag-uusapan ng magkabilang panig ang petsa at lugar kung saan isusuko ang taong ipinapa-extradite. Pasada Balita. Indulgence, unahan ko na kayo Baka sabihin nyo, politika na naman yan. Amerika yan eh. Di ba? Amerika ho yan Tahan natin, hindi po natin sila kontrolado Alala lang doon sa mga mahilig umanggulo Samantala, muling naghain ng interim release ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ilang buwan bago simulan ang sinasabing nakatakdang pagdinig nito sa The Hague, Netherlands. Nakasulat sa redacted document mula sa abogado ng dating Pangulo na iniutos ng hukuman na pabilisin ang pagpapalaya kay dating Pangulong Duterte. Gayunman, nakasaad din dito na ito'y subject to any conditions deemed appropriate na nangangahulugang may mga kondisyon pa rin na dapat sundin kung pansamantala itong palalayain. Nakapaloob din sa nasabing dokumento na hindi obligadong dumanol ang personal si dating Pangulong Duterte sa mga pagdinig na gaganapin, ngunit maaari itong dumalo sa pamamagitan ng video conferencing. Pasada Balita. Sa pagpapatuloy pa rin ilang pa mga balita, tanggap tayo ng report. Mahigit 6% ng mga nag-ooperate sa online o ng online gambling sa bansa, illegal
Ayon sa PAGCOR, ang pag-ulat mula kay Patrol 30 Jelly Mendez. Aminado si PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco na iligal ang malaking bahagi ng mga nag-ooperate sa online gambling sa bansa. Sa ginanap na briefing ng House Appropriations Committee, sinabi ni Tenco na wala pa sa kalahati ng 100% ang legal na nagpapatakbo ng online gambling. Nilinaw ni Tenco na 60% sa mga ito ay hindi nag-ooperate sa bansa at tanging mga dayuhan na ang target ay mga Pilipino. Halimbawa na lamang ang bansang Russia, Dubai, Cambodia at Singapore na target ang mga Pinoy para hikayatin sa online gambling. Kikinabahala rin ng PAGCOR ang walang limitasyon pagdating sa edad ng mga pwedeng maglaro online. Sa kasalukuyan, nasa 70 online gaming operators ang mayroon ng lisensya mula sa PAGCOR, pero bumagsak niya ng 50% ang online gaming transactions mula nang iutos ng Bangko Sentral ng Pilipinas na i-delink ang e-payment platforms sa mga online gaming companies. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Mantalang pinangalanan ng 3 contractors sa sinasabing naghati-hati sa 380 million pesos dike project sa Oriental Mindoro. Base sa datos ng DPWH na makikita sa sumbong mo, Pangulo website, 3 kontraktor ang naghati sa 3 phase ang nasabing proyekto at ito ang New Big Four Construction Incorporated na nakakuha ng nasa 145 million pesos na budget, Prime Pacific Marine and Industrial Services Corporation na nakakuha rin ng halos 145 million peso budget, at ang Road Edge Trading and Development Services na nakakuha ng nasa 96 million pesos na budget. Sa ngayon, iniimbestigahan pa kung sino sa 3 kontraktor ang umawak ng proyekto ng bahagi ng dike na nasira, habang wala pang pahayag ang DPWH sa nasabing ampaw na proyekto. Pasada Balita! Kampante naman si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na may mapapangalan ng mga opisyal na sangkot sa mga palpak na flood control project sa bansa. Sa gitna ito na nagpapatuloy na investigasyon ng Senado sa mga sinasabing ghost project, mga flood control project na ghost project. Naniniwala ang senador na sasambulat ang mas malaking katotohanan sa susunod na pagdinig sa nasabing issue. Well, ako'y optimistic naman na may mga lalabas na pangalan dyan kung sino mastermind dyan sa mga ghost projects na sa pamunuan ng DPWH. Siguro in due time, siguro sa mga susunod na hearing, ay lalabas din ang katotohanan. Samantala, sinabi rin ng mambabatas na sakali mang may kongresistang masangkot sa naturang issue ay hindi pipilitin ng mga itong humarap sa pagdinig ng Senado. Hindi naman pwedeng basta-basta ibitahin ang isang miyembro ng House of Representatives sa hearing ng Senado. Ganun din ang House of Representatives, hindi naman basta-basta pwedeng ibitahin ng Senador sa kanilang tahanan sa House of Representatives. Siguro kung magbo-voluntary siya, kung sakasakali may mabanggit na pangalan ng isang congressman, kung magbo-voluntary siya na mag-appear sa Senado, he or she is most welcome. Yan po ang bahagi ng pahayag ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Pasada Balita! Panayan po yan ng DWIZ. Magbabalik po ang Pasada Balita makalipas lamang ilang mga paalala. Oras po natin Kapitan Juaner Contino, Philippine Standard Time, 25 sandali makalipas ang ika-6 ng maulang morning. Po na 27 sandali makalipas ang ika-6 na ng morning sa pagpapatuloy pa rin po ng ilang pang mga balita. Isinusulong sa Senado ang panukalang batas na naglalayong lumikha ng isang Independent People's Commission na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa lahat ng proyekto ng pamahalaan, lalo na sa mga infrastruktura.
Ito ang Senate Bill number 1215 na inihain ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III. Sa ilalim ng panukalang batas, magiging independent body ang IPC na may kapangyarihang magsagawa ng malawakang investigasyon laban sa mga ghost projects, overpricing at paggamit ng substandard material sa mga proyekto ng pamahalaan. Bubuuin ang IPC ng isang retired justice ng Korte Suprema o Court of Appeals na gaganap bilang chairperson, isang CPA na may expertise sa forensic accounting, isang civil engineer o arkitekto, isang kinatawan mula sa kilalang NGO at academician sa larangan ng public administration o economics. 3 taon ang termino ng mga miyembro at maaari silang ma-reappoint ng Pangulo. Pasada Balita. Alright, sa pagkakataong ito, sa ikalawang sigwada po ng Pasada Balita sa oras po na 6:29 ng morning, pag-usapan po natin, usapan pong agri, particular po itong asukal at yung namemeste po dyan po sa ektarya pong tubuhan sa lalawigan po ng o sa Negros Island region, maging dyan po sa Panay Island. Sa kabilang linya po natin ng ating komunikasyon via, kala ko Zoom, nasa telepono po ang Pangulo ng United Sugar Producers Federation of the Philippines o UNIFED, si ang Pangulo po ng UNIFED na si Senyor Manuel Manolet Lamata. Sir, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWIC LU Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Good morning po, Senyor Manolet. Ayun, good morning. Kumusta po? Kumusta? Hi, Sir Drew. Okay Opo. naman po. Buhay pa. Matamis pa ba? Matamis pa. Matamis pa. Matamis pa. Ay, siyempre, matamis. Ay, Ako siya. yung taga Bacolod. Iyon. Alright. Namiss namin ang tamis ng iyong pananalita, Tatay Manolet. Oo, yung tambak. Long time no hear. Sa Bacolod. Opo. Sir, kamusta po ang mga tubuhan? Yung sa inyo ho ba ay naapektuhan itong, ano bang pangalan ng peste na ito? RSSI. RSSI. Red Paigli na- Stripe Soft Scale Insect. Yung To be red exact. stripe pest po na yun. Kayo ho ba ay naapektuhan yan? Opo, salamat sa Diyos. Wala po. We were not hit by the RSSI, pero marami kong mga kaibigan na tamaan. Mabuti naman na agapan ng mga chemicals na spray sila. So, they're okay naman. Okay naman yung buong industry ngayon, on board na tayo. Opo. Pero ito ho ba ay sa inyong palagay, sa inyo pong tansya, ay meron pong epekto sa production po, sa sugar production po, Senyor Manolet? Mayroon, pero konti lang kasi naagapan kagad eh. Mabuti naman yung response ng ating SRA at saka Department of Agriculture, Secretary Laurel. Maganda ang response nila, action agad. Naagapan yung RSSI. Senyor Manolet, binabanggit po ni Administrator Ascona na mukhang, kumbaga sa dayo yung peste na yan. Mukhang hindi sa inyo talaga nagmula yan. Tama po ba, Tatay Ini-import Manolet? daw eh. Tama. You'll be surprised kung saan galing ang origin yan. Saan po? Egypt. Paano nakarating yan dyan? Paano nakarating dito yan? Sumakay ng eroplano? Totoo yan. I'm not kidding. That pest Egypt? RSSI, the origin is Egypt. May tubo eh. May tubuhan sa Egypt. Alright. Siguro, may isang turista tayo na Pinoy, pupunta doon, nakita niya magandang tubo, kumuha ng seedling, dinala dito sa Pinas. Alam mo naman, yung border control natin, wala eh. Medyo maluwag. Daming butas, Maluwag. makapasok ka eh. So, wala. So, dinala dito. Yun, kasama yung peste. Yun lang. Kumbaga, maganda yung kanyang hangarin, kaya lang sumablay yung ilang mga May hakbang kasama niya. palang insect, may kasamang peste. Buti hindi. So pala, yung mangyayari pala, ang itatawag pala dyan, Egyptian Red Stripe Soft Scale Insect. Tama po ba, Tatay Manolet? Para sigurado. Tama yun. Imported, Bago mo na-discover yan, ha? Anyway, tinatawanan natin pero matindi ang nag-iepekto nito kung hindi nga po ikangay Naagapan. naagapan.
Di po ba, Ay, tatay? hindi to biro, sir. Hindi biro. Papatayin niya talaga yung tubo. Ay, ganun. It will kill the sugarcane. Mm. Pero ngayon po, totally annihilated na ba? Kontrolado Or meron pa? Hindi pa totally kasi Okay. awareness pa lang tayo eh. Ooh. Pina-aware na buong industry na may ganung problema. So everybody now is going around its fields and checking kung mayroon sila o wala. Okay. So kailangan pa palang kumbaga sa sakit under ano pa? Under Under the observation. microscope. observation. No? Under the Oo, microscope. definitely. Opo. Opo. Okay. Hindi So biro to, hindi biro. kailangan suyurin lahat ng tubuhan. Yes. You have to, one by one, Pat- physically. Pati Kailangan iikutin mo. pati dito sa Luzon. Oh, yes. Oh. Oo. Doon galing ang RSSI from Luzon. So from Egypt, of course, Lumapag sa, Dito. syempre, nagnaiya. Nagnaiya, galing naman ng ano na yun. Nagnaiya, tapos pumunta ng Tarlac, Pumunta ng hindi ano. pumunta sa Bac. Grabe. Yes. Tinanim to siguro sa Pampanga, Nueva Ecija, Aha. doon banda. Alright. Pwede nating angguluhan. Isinisi ngayon ni Unifed President Manolet Lamata sa mga taga-Luzon. Kidding aside. Seryoso po ito, pero nung una kasi binabanggit ng SRA na kung hindi po ito naagapan, malamang buong area ninyo, buong Negros, madadali nitong pesting ito. Ginoong Senyor Yes. Manolet. Yes. Oh. Tama po. Wow. Kasi grabe mag-spread eh. You know, nag-observe yung SRA, kung nasa kung nasa tabi ng daan, ang kampo mo na sugarcane, dami naman nasa kilid ng highway, di ba? Opo, Pagdaan ng truck, yung hangin, kukunin niya yung peste, dalhin niya. Yun lang. It transfers to another area. Oh, okay. So, imagine how Opo. fast that thing can spread. Tama. Opo. Sir, ito bang RSSI na ito talagang kasi may pangamba din yung ibang mga farmer. Syempre naman. Or concentrated lang po talaga. Concentrated lang ito sa mga Tubo. tubuhan, sa sugarcane? Yes po, yes. So, mukhang nagustuhan nila yung Matamis. tabis eh. Ganun. Oo, so nandun sila. Mhm. Okay. Pero paano ho ba ang kasi ito pinakikita natin no, may pasintabi Parang po anay no? sa mga nag-aalmusal ano Tapos po. ang bilis dumami. Oo. Grabe. Kapag ito ba sa may sabihin natin, may dumapo. Ayan, meron dun sa tubuhan. Totally ba mamamatay, I mean, yung tanim ho ninyo mamamatay o pwede pang maagapan? Kung makita mo nga may infestation ka, kasi it can also be visualized. Makita mo sa mata mo may problema ang tubo. Mm. Discolor, lahat yan. Okay. So pagpunta mo, nakita mo sa likod ng leaves, nandun sila mga peste, pwede pa maagapan yan. Pwede pa. But But if you do not go to your fields, na nag-golf ka lang o nasa bahay ka lang watch TV, wala, papatayin niya talaga. pero sir, ito ho ba'y makakaapekto po doon sa quality po ng atin pong sukal? Kung maagapan mo at saka mapatay mo yung peste, wala naman problema. It will not affect. Okay. At ito po ang pagpuksa rito, Senyor Manolet, ika nga'y, pag inisprayan mo ngayon, todas na. Tama po ba? That is correct. And Immediate. also, yung advantage natin, nakita natin daw, yung mga scientists, kung daming ulan, a lot of rain, it also dies. Okay. So, hindi na kailangan ng pesticide. Sa ulan lang pa. Remember, Egypt, walang ulan eh. Okay. Tama. Diba? Oh, So they thrive sa heat. Init. So init. So dito, kung matiyempoan yung tatlong bagyo, ayun, malaking tulong yan, malaking tulong sa atin. So is it good to pray
Senyor Manolet, na tuwing babagyo, dyan tumama sa inyo para mapatay yung peste. Hindi na. Hindi na. Hindi na. RSSI na lang ako. Anyway, dinadaan lang natin sa biro pero malupit po Tatay Manolet kasi gawa ng I kung know. hindi 50% ng mga Imported. tubuhan di ba? Imported. Green, Yes. Anyway. Tama. Buti na lang. 60% ng Opo, production 60. natin is in Negros. Opo. So ngayon, we can safely say na kontrolado na at wala lang dapat ikapangamba, Senyor Manolet. Tama ba? Wala po. It's under control po. It's under Oh, control. very good. Po, Good thing. kagayang binabanggit mo kanina, sir, yan po ay dinala, binyahe mula Egypt, nagpunta ng Luzon, Luzon. particular dyan sa Central Luzon, at bumiyahe papunta dyan sa Visayas. So ano kung dapat nating gawin? Anong dapat pong gawin ng Department of Agriculture, lalo po yung SRA, para po maiwasan itong mga peste na actually hindi lang Baka ito makarating pa sa ibang lugar yan. hindi lang sa mga tubuan, 'di ba? Meron ding mga nagdadala ng ibang mga insekto, mga kung ano-ano galing sa ibang bansa. Anong dapat ho nating gawin, particular po yung Department of Agriculture? Well, I think they have implemented this already. Hinigpitan nila po yung mga ports natin, seaports, nga bawal mag-transport ng cane points or seedlings from one island to another. Huwag muna. Alright. Kasi yun, ang problema, infestation, hindi nila alam na ang pinapadala nila from Luzon to Bacolod, may RSSI na yung laman. So we have to try to avoid that. And most important, awareness. Pinapa-aware yung buong industry, buong mga planter na may problema to. So dapat tingnan nila at you have to restrict talaga. So kahit ano pang gusto nila, hindi pwede to bring cane points from one island to another. Apo. Senyor Manolet, huli na lang on my part. Hindi po ba siya dumidikit or nangangagat ng tao? Hindi. Well, no, sorry. Dumidikit yan sa pantalon mo. Kalimba, for example, you're walking in the fields, you brush, nagbabrush ka sa mga cane Tatapik sa leaves. pantalon tsaka sa damit. Tatapik yan, tatapik sa clothing Sa mo. balat po ng magsasaka, hindi. Hindi ba, pinapasprayan namin? Po. Medyo nagastusan kami kasi buong clothing ng tao na nag-spray, Okay. it has to be burned. Okay. Opo. Sinusunog namin. So, medyo nag-streaking sila, nahuhubad. Opo. Okay. coming out of the cane field. Pero yan of ho ba, course, hindi naman ho tumatalon sa mga hayop, sa ibang hayop. Halimbawa, sa pusa, Hindi, sa hindi. aso. Wala. ganun. Hindi. So, okay, sa Tagalog. Hindi. Kaya ako naitanong, kasi Eh, ako po naitanong, Senyor Manolet, kinakabahan ako kasi sa sobrang tamis mo, baka mamaya sa'yo kumapit. Kapag biyahe mo sa ibang bansa, may dala ka. Biro lang po Senyor Manolet. Alright. Okay. Baka meron pa ho kayong mga karagdagang panawagan, Sir Manolet, sa ating po mga kababayan, yung may mga kaunting mga pangamba, lalo po dun sa ating po mga sugar cane farmers. Well, tayo mga ka-planters, please lang, pakisuyo yung mga sugar fields nyo, tingnan nyo. Baka may mga RSSI kayo, iba pang peste dyan. I-report nyo kagad sa SRA o sa DA para ba agapan na it can be cured. Anything can be cured kung maagapan. So please lang, konting awareness. Maraming salamat po. Salamat Senyor, po. ingat Good health, good health. God bless po. Maraming salamat sa You inyo. too, Good guys. morning. Thank Ingat you. po I kayo. miss you. Salamat. Apo. Salamat. Alright, thank you. Salamat. Miss you Okay, rin, miss bye-bye. you rin, si Senyor Manolet. Ay, kalain mo. Kala ko, dinig sa'yo, kiss you Ang sweet talaga. Yan po si Senyor Manuel Manolet Lamata, ang Pangulo po ng UNIFED o United Sugar Producers Federation of the Philippines. Pasada Balita. Ito, matamis din ito, sigurado. Ay, grabe, Sigurado. Sobra yan. Hindi nawawalan ng asukal. Kumbaga sa panuchang natin. Ano ba kulay ng asukal nito? Anong kulay ng asukal nito?
Malamang brown na ito. Sige, okay, dinorado. Ay, dinorado. Grado, bigasyon. Bigas pala yun. Muscovado tuloy. Sige, tayo po muna ay alamin natin kung ano pong almusal natin, ang ating pong ihahain na panangalian hanggang hapunan. Isama niyo na po Midnight Snack. Mula po sa ating palengke queen, ang ina mo, ina niya, at ina nating lahat sa palengke kahit maulan. Aling Beth Samson. Aling Beth. Good morning, Aling Beth! Yes, good morning, John tsaka Drew. Ang sarap kasi kumain pag umuulan. Maulan eh. Kanina pa walang tigil eh. Although pabugso-bugso lang siya at hindi naman kalakasan. Ang lamig ng panahon. Kaya nagsangag ako. Walang pasok eh. Nagsangag ako. Ang ulam daing na bisugo, yung isang sachet na 50 pesos. Ang alat niyan! Hindi naman. Kasi alam mo ginagawa ko dyan, Batis. Drew. At tsaka John, binababad ko muna sa tubig yan. Tsaka ako aalisin, tataktak ko siya, taktak ng taktak. Para Tsaka medyo ko siya mawala rin yung pipilitin. tigas niya, tsaka alat na Aling Beth. Tama, ano? Yes, Alright. John, correct ka dyan. Tapos may 3 itlog din na nilagyan ko ng kamatis, igigisa ko. Basta usawa ng daing na bangos. Daing na bangos, daing na bisugo. So yung 50 pesos na bisugong daing, at saka yung 3 itlog na may kamatis, 80 pesos pang ang almusal namin. May sinangag, kasi may tirang kanin. Alright. Sa tanghalian at saka yung hapunan, isang luto na lang. Sabay-sabay kakain, magkakasya kahit ano lang ihain mo. Pag sabay-sabay kakain, mapagkakasya. So yung 3/4 na baboy, mahigit 3/4 ito, na halagang 300, lulutuin ko ito ng sinasahang baboy. Bagong style naman to. Sariling ano ko to, sariling style ko. Yung sarsyadong ribs na 3/4 na 300 pesos. Sarsyado? Ay, lalahukan. Ribs? Sinasahang ribs. Ako lang ang okay. nag-invento nito. Ribs ng ano yan? Nag-invento ko nito. Rib ng Sariling isda? ko na to. Manamis-tamis siya. Ito yung ginisa ko sa bawang, sibuyas na may toyo. 15 pesos yan. Tapos syempre, lalakuhan ka ng oyster sauce at saka paminta, halagang 12. Yung maliit na oyster sauce lang na nabibili na sachet, pampalasa, pampalapot yan. 2 pirasong bell pepper, 20 pesos. May tomato paste ako maliit na sachet, pampalasa rin yan, 14 pesos. Pampalasa, pampalapot, pampasarap ng sarsa. At ang mantika, 15 pesos lang. Kung tutuusin mo yan, mula sa 80 ang almusal, hanggang tanghalian tapunan, pati yung bigas ko, na 40 pesos 1 kilo, ay umaabot lang ako ng 496. Ano po? 496. Uy, may May 4 pesos ka pa. Nahiya pa yung 4. Kasi Dagdagan mo na yung bawang. Yung kasing 300 na halaga ng ribs, sa akin, sasa lang ulam na, kahit Ano huwag na ako naman? magbaboy. Tama naman. Opo. Sasa lang ulam na, may bell pepper pa yan. Tama. May hog naman yan, may tomato paste yan. Doon na lang sa mga apo ko yung laman, ng mga bata pa, mahilig pa yan sa laman, mga ribs. Tama. Ako, Si pwede Kuya na Andrew, ako- mahilig sa laman to eh. Ng isda. Ng isda. Narinig mo yung tawa, Aling Beth? Lingaw-ngaw dito. Grabe, no? Oo Kala nga, ko, malingaw soundproof yung tong tawa. studio na to eh. Maabot dito. Talaga naman, laman. Ayun. Laman, itlog, at saka ano pang, pag ito talaga si engineer, nakarinig to ng Hindi ano. gusto kasi niya yung soup number 5. Ha? Soup Abaw! number 5. Kailangan pa ba niya yun? Kailangan Ha? niya yun. Pinapapagkamalan Ilang taon na ba si engineer? Ilang taon na ba si engineer? Ata pa to. Bata pa yan. Wala pang ngipin eh. Oh, yeah. Hindi na kailangan ng suit number 5 niyan. Kailangan niyo pampahupa. Pampatahimik ang kailangan. Alam ka na, Aling Beth, usapan natin. Ayun. Para sa Magugutom atang kami dito. pasada balita, Metro Patrol Beth Samson. Di pa namin Ang natitikman. DWIC nagbabalita ng tama. Siyempre, nagbabudget tayo ng tama. Lalo kayo maulan, sarap kumain. Back to you guys! Hey, ingat, Aling Beth! Pasada Balita. Pasyal muna tayo, magbubulalo muna kami dito. O siya, tayo po muna yung magbibigay daan sa ilang po mga paalala habang kumakain po ng burger ang ating po mga kasamahan. Oras po natin. Philippine Standard Time. Doktor Obi. Dr. Winer Contihino, 13 minuto na lamang po bago sumapit ang ganap na alas 7. Ay iba pang tampok na balita, pinalaga ni House Deputy Speaker at Laonyong Representative Paulo Ortega V ang tinawag nitong mga irresponsabling aligasyon na nilalahat ang mga miyembro ng Kamara sa halip na partikular na tukuyin kung sino ang mismong kongresista na kanilang inaakusahan. Ayon kay Congressman Ortega, hindi makatarungan na nilalahat ang buong mababang kapulungan dahil nagdudulot ito ng pagdududa sa buong institusyon at nakasisira sa integridad ng mga miyembro nito kahit walang kinalaman sa inaakusa.
Git ng kongresista na nagsilbering miyembro ng House Quadcom noong 19 Congress na ang pagiging patas kailangan ng pagiging tiyak at pagtalima sa due process lalo na sa paglalatag ng mga seryosong usapin. Binigyan din ng kongresista na anumang usapin dapat suportado ng ebidensya at idadaan sa tamang paraan sa halip na gawa ng pagdududa sa buong lehislatura. Muli naman tiniyak ni Congressman Ortega na mananatiling matatag ang paninindigan ng Kamara para sa transparency, pananagutan at paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Pasada Balita. Umapela si Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. sa Presidential Commission for the Urban Poor o PCUP at sa Commission on Human Rights na imbestigahan ng demolisyon sa 20 pribadong bahay sa Barangay 647 sa Maynila sa gitna ng mga ulat na nalabag ang karapatan ng mga apektadong residente. Ayon kay Abante, na Chairman ng House Committee on Human Rights, formal na niyang hiniling sa CHR na bumisita sa lugar at magsagawa ng sariling investigasyon kasabay ng kanyang panawagan sa PCUP na alamin kung nasunod ba ang tamang proseso. Kinumpirma ng House Leader na iniulat ng kapitan ng Barangay 647 na si Suharto Buleg na 15 sa 20 target na may-ari ng bahay ay nabigyan lamang ng Notice of Demolition nitong August 7 na kanyang inilarawan bilang malinaw na kakulangan at hindi tugma sa mga requisitos ng proseso. Binigyang diin ng kongresista na ang kawalan ng koordinasyon sa PCUP ay nagbubukas ng seryosong katanungan hinggil sa pagsunod sa umiiral na regulasyon na nagtatakda ng pakikilahok ng naturang ahensya sa mga eviction at demolition. At nanawagan din ng veteranong mambabatas sa lungsod ng Maynila na suspindi ng mga aktibidad ng demolisyon hanggang sa makapagsagawa ng kanilang investigasyon ng PCUP at CHR at matiyak na ang mga residente ay nabibigyan ng tamang proseso at makataong pagtrato. Pasada Balita. Samantala muli tayong tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pahayag ni VP Sara na napag-iwanan na ang sektor ng edukasyon sa bansa, inalmahan ng Party List Group. Tanya mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Mariing tinutulan ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang kritisismo ni Vice President Sara Duterte na nananatili sa paper and pencil level o napag-iwanan at hindi na umangat ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Tahasang sinabi ni Tino na ipokrita at walang karapatang magreklamo si VP Sara dahil hindi naman ito nagtatrabaho ng maayos noong siya ang kalihim ng Department of Education. Tinukoy ni Tino na nasa 11 to 17% lamang ang naging paggamit sa pondo ng DepEd sa panahon ng pamumuno ng pangalawang Pangulo at hindi rin nito na ipatupad ang paggamit ng modernong teknolohiya sa mga paaralan. Dagdag pa ni Tino, 172 lamang sa target na 6,379 na mga bagong silid-aralan ang naipatayo sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara habang 48% lamang ang nakamit nito sa implementasyon ng school-based feeding programs. Para kay Tino, hindi katanggap-tanggap ang mga pahayag ng Vice Presidente na itinuturing niyang pinakapalpak na Education Secretary dahil mas inatupag nito ang confidential funds ng DepEd sa halip na tugunan ang krisis sa edukasyon. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, publiko pinaalalahanan sa kumakalat ng mga peking dokumento na nagmula umano sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang pag-ulat naman mula kay Patrol 24, June Samson. Pinag-iingat nga ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang publiko laban sa mga kumakalat na mga peking dokumentong sinasabing nagmula sa BSP o sa mga opisyal nito. Nabatid na ang naturang mga peking dokumento ay may peking pirma ng mga opisyal ng BSP at mayroon pang logo. Ginagamit ang peking dokumento para makapanloko at illegal na makakuha ng pera maging ang personal na impormasyon ng biktima. Pinapayuhan ng DSP ang publiko na manatiling mapagmatsyag at suriing mabuti ang mga mensahe o dokumentong natatanggap hinggil sa mga transaksyon, lalo na kung pinansyal.
maaari anyang i-report ang mga kahina-hinalang aktibidad sa mismong tanggapan ng DST sa A. Mabini, kanto ng P.O. Campoy Street sa Malate, Manila o kaya ay tumawag sa 8811-1277 at magpadala ng mensahe sa BSP mail at bsp.gov.ph. Patrol 24, June Samson, para sa Impilang May Todong Lakas, DWIG, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, sinasabing miyembro ng salisigang na kasamang tumangay sa bag ni Comelec Chairman Garcia, arestado na. Tayo mula kay Patrol 5, Ayayo Pangko. Naaresto na ng pulisya ang isa sa mga miyembro ng salisigang na nagnakaw sa bag ni Comelec Chairman George Erwin Garcia habang kumakain ito sa isang restaurant sa Roas Boulevard, Pasay City. Nadakip ang babaeng suspect na si alias Hazel, 44 years old, sa Las Piñas City kahapon ng hapon matapos ang isang follow-up at backtracking operation. Na-recover kay alias Hazel ang bag na naglalaman ng mga ID at cellphone, ngunit nawawala na ang perang laman nito. Ayon kay Police Colonel Joselito De Sesto, hepe ng Pasay City Police, inamin ng suspect na napagkamalan nilang isang Chinese national, si Chairman Garcia. Kaya biniktima nila ito. Sa investigasyon, lumitaw na 8 ang suspect. 6 dito ang nagkunwaring customer at sinamantala ang pagkakataon para nakawin ang bag ni Garcia na nakalagay sa tabi ng upuan ito. Bago tumakas, gamit ang silver Toyota Innova. Ito is Batal number 5. Ayayo pang para siyempre lumato ng lakas. DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Pagkamalan, Jenny, hindi masingkit si Chairman. Sige na, ikaw naman. Gusto ko lang Sige. Ako nga napagkamalang European. Tayo nga napapagkamalan. Samantala, House Committee on Justice, pabor sa mandatory drug testing sa lahat ng tanggapan ng gobyerno. Babalik si Patrol 30 Jelly Mendez. Pabor si House Committee on Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro sa mungkahing isa-ilalim sa mandatory drug testing ang lahat ng tanggapan ng gobyerno. Ayon kay Luistro, mahalagang hakbang ito upang mapanatili ang integridad, pananagutan at tiwala ng publiko sa mga institusyon. Anya bilang mga lingkod bayan, tungkulin anya nilang magsilbing ehemplo at itaguyod ang mataas na pamantayan ng profesionalismo at responsibilidad. Ipinunto ng mambabatas na ang pag-abuso sa ipinagbabawal na gamot ay sumisira sa efficiency, kinokompromiso ang paghatol at nawawala ng kredibilidad ang gobyerno. Sa pamamagitan anya ng mandatory drug testing ay mapapalakas umano ang commitment tungo sa drug-free bureaucracy na may kakayahang maghatid ng tapat, efficient at may malasakit sa serbisyo. Para sa Sunod, ang inisyatiba ay hindi pagpaparusa kundi preventive at idinisenyo para protektahan ang interes ng publiko, pangalagaan ng government resources at tulungan ang mga nahihirapang umiwas sa drug abuse. Naniniwala si Luistro na kailangan ng malinaw na guidelines para sa patas, may dignidad, uniform at may respeto sa due process. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sabay lamang po para po sa mensahe po ng ating pong ama ng impilan mula po kay Boss D. Edgar A. Cabang. Sa oras na po, eksakto en punto alas 7 na ng maulang umaga. Ito po ang mensahe po mula po sa ating ama ng impilan ng chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation. Walang dili iba si Boss D. Edgar A. Cabang. A quote to live and share. The key to happiness is not that you never get angry, upset, irritated, frustrated, or depressed.
Rather, it is how fast you decide to get out of it. Live a happier life. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. Yan po ang maikli, subalit makabuluhang mensahe mula po sa ating ama ng himpilan, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar A. Cabang. Po natin ang ulo ng mga balita. Pasada Balita. Lalawigan ng Bulacan, tinukoy ni Senador Lacson bilang pinaka-notorious sa mga maanomalyang flood control project. Pasada Balita. Pangulong Marcos, pinakakasuhan na ang Ghost Flood Control Project contractor sa Bulacan. Pasada Balita. Estados Unidos, pinapa-extradite na si Pastor Apollo Kibuloy. Pasada Balita. Illegal na online gambling site sa bansa umabot na ng 60% ayon mismo sa PAGCOR. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, $167 million balance of payment deficit na itala ng bansa noong Hulyo. Pasada Balita. Sa balita sa ibayong dagat, military exercise ng South Korea at US inalmahan ng North Korea. Pasada Balita. Sa balitang papalakasan, Pinoy pool player Carlo Biado lalaban muli sa US Open Pool Championship. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, toothpaste na gawa sa buhok ng tao, ating alamin. Pasada Balita. At sa showbiz, Liza Soberano itinanggi na naging third party si James Reid sa hiwalayan nila ng kanyang ex-boyfriend na si Enrique John Ibanez Hill. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa oras po na 4 sandali makalipas ang ikapito ng maulang umaga ng Huwebes, holiday, ngayon pong Ninoy Aquino Day. Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin ang sektor po ng edukasyon. Mahalaga po ito yung seguridad sa mga bawat pampublikong paaralan. Sa gitna na nga rin po ng mga naitala pong insidente po ng karahasan na na nagresulta po sa pagkawala ng 2 buhay. Nasa kabilang linya po natin ang chairman po ng House Committee on Basic Education and Culture, ang kinatawan po ng Pasig City sa Kamara, si Congressman Roman Romulo. Kong, magandang umaga po muli. Welcome sa DWIZ Channel 23, Drew Nasino po at John Ibanez. Morning po, Congressman Romulo. Yes, good morning Drew, good morning John at lahat ng nanonood nakikinig. Magandang umaga po sa ating lahat. Alright, direktahang katanungan, Congressman Romulo, ano po naging reaksyon ninyo nang mabalitaan nyo po itong mga nagkasunod-sunod na karahasan sa loob mismo ng paaralan na hindi po maikangay nasa edad o mature person ng involved, kundi pawang mga estudyante, Congressman Romulo? Yes, in fact John, Drew, itong mga pangyayaring ganito, nangyari na rin po ito. Kahit a few years back nangyari na po ito. Kaya kung maalala po ninyo, nag-guest rin po ako sa inyo at minsan nabanggit ko na sa EDCOM 2 kung saan party po ako, ay nagbigay kami ng mga rekomendasyon na kailangan gawin at siguro maganda rin malaman natin na itong mga rekomendasyon na ito ay medyo na-adapt na po ngayong taon. Hopefully po makatulong ito. Example po, meron na tayo kasing Anti-Bullying Act matagal na. Tiningnan po namin yung batas. Kailangan ba natin amyendahan to? Kailangan bang baguhin? Pero base sa pagbasa namin ng batas, ay naando na siya. Pwede na siya. Ang kailangan lang talaga ay yung tinatawag na IRR, Implementing Rules and Regulations. At yun yung aming inendorso sa Department of Education. Kaya itong Marso lang po, naglabas sila ng bagong IRR. Alam ko, hindi naman ito lang yung kasagutan. Pero mabanggit ko lang, kasi dito sa bagong IRR, maliwanag na po, hindi lamang yung physical presence ang masasama sa definition ng bullying. Sinama na rin po dito yung tinatawag na cyberbullying. Ito yung mga nangyayari, pwedeng mangyari sa technology natin, social media, pwede sa text, pwede sa Viber,
Kasi ngayon po, hindi katulad dati, siguro kahit nung panahon ko po, ay pag lumabas ka ng paaralan, yung physical presence mo doon, pag umuwi ka na, ay medyo safe ka na. Pero ngayon, dahil sa teknolohiya, kahit umuwi ka, ay ando doon pa. So itong bagong IRR na linabas, ay kasama na po sa definition yung teknolohiya natin, social media. Pangalawa, yung sa dating IRR po, bago po makapag-akto o makapag-desisyon ang isang paaralan kung anong gagawin, ay nagpa-form pa po ng committee. Ang dami pong miyembro ng committee. Meron dyan yung teacher representative, parent representative, community representative. Alam natin lahat po ng mga individual na ito ay busy rin. Kaya dito sa bagong IRR, as recommended by the EDCOM2, ay ino-authorize, ini-empower na po yung teacher muna. Pag may nakita na siyang parang tinatawag nating red flags, na may kita niyang medyo may bullying, ay dapat mag-intervene na siya, kausapin na po niya. Kung hindi niya kaya, may bago na rin po dito sa IRR na bagong school officer. Ito yung tinatawag na discipline officer. Pagkatapos ng discipline officer, kung hindi pa rin kaya, sa principal na po pupunta. Ang importante, kailangan mabilis yung aksyon. Hindi katulad yung dating IRR, napakahaba po ng proseso. Ang dami pong tatawagin bago pa kayo makaakto. Pero pasensya na, pero itong isa Yes. sa mga recent na naulat, mismong teacher yung inatake ng estudyante. So paano Yes. yan? Di po ba? At saka, bago lang po, kayo po ba'y pabor na pulis na ang magmando sa paligid ng mga paaralan? Tinututulan po ito ng ilang mga militanteng grupo, Kong. Well, sa totoo, kaya una po, yung binanggit ko sa IRR na po na ito, ito, bullying. Pero hindi lang naman po ito yung ginawa nating reforma. Yung pangalawa, ay alam natin na importante rin dito, hindi lang po para sa mag-aaral, sa teachers and sa non-teaching personnel, ay magkaroon rin po tayo ng mas maraming tinatawag na guidance counselors. Pero sa nakaraan, bago namin ginawa itong, may bagong batas na po tayo dyan, mga last year ata napasa o 2 years ago. Bago po na ipasa ito, sa totoo, kahit na meron tayong items para sa isang registered guidance counselor, wala pong takers. Kasi hindi naman po kaakit-akit. Pero may bago tayong batas ngayon na kung saan, una, tinaas po natin yung salary grade ng mga registered guidance counselors. Kasi kailangan mo ng masteral program So tinaas na po natin yan. Pangalawa, kahit na inangat po natin yung salary grade para pumasok na yung registered guidance counselor, pati pinayagan na rin po natin yung mga psychologist. Pero kahit po yun, hindi pa rin magiging sapat yun, pumayag na rin po tayo pero mas mababang salary grade ay yung mga tinatawag na mga psychometrician o graduates ng kolehiyo with allied courses na merong behavioral science of at least 18 units. At yung mga upskill teachers. Sa totoo po, ngayon po, sa budget message ng Presidente, mababasa niyo rin po doon. In fact, meron siyang dinagdag na ang DepEd at DBM na about 10,000 items. Para talagang, importante rin kasi po mapangalagaan po natin yung mental well-being. So, yung binanggit niyo po kanina, Sir John, yung isang mag-aaral na aggressive siya dun sa kanyang teacher, ay sa totoo po, siguro kung agad-agad po nakita po ito ng teacher under the new IRR, kahit pa paano po, baka sakali po makapasok rin yung registered guidance counselor, yung discipline officer, magkaibang tao po yun, yung discipline officer at registered guidance counselor. Ngayon, yung parte naman po tinatanong po ninyo, pasensya na John, diretsuhin ko na rin, sinasabi niyong police presence sa paligid, Sa totoo po, sana lahat naman tayo alam natin na meron talagang yung mga pangyayaring ganito, ayaw natin to. At hindi rin siya magandang halimbawa. Sa ngayon na, sa totoo, yung personnel natin sa loob ng ating mga paaralan, yung trained, yung mga registered guidance counselors, psychologists, hindi pa po talaga sapat. Kasi kahit may bago tayong batas, we have 45 to 47,000 DepEd schools. Yung lahat po ng binanggit ko, kahit yung bagong batas, baka hindi pa po lumampas ng 10,000 yung individual sa magka-qualify agad-agad. So, dito pa lang may problema na po talaga tayo. So, kailangan rin po natin ng mga, para sa akin, yung mga parang stopgap measures. Alam rin natin na ito, pag may tanod, pag may police, pag may volunteers, na nakikita po yung mga estudyante. At yun po, nakikwento rin sa akin po dito sa aming lungsod. Sabi sa akin ng mga volunteers, kahit late afternoon, umaga, nandoon sila. Kasi napansin rin nila, pag nandoon sila, ang totoo,
ay kahit papaano ay ano siya, deterrent siya. So ngayon, kung hindi sapat yan, kung kailangan ng police presence, sana hindi naman po itong pangmatagalan. Ito ay ano lang po parang stopgap measure lang ito para lang masigurado naman natin na wala na pong masakta na bata at pangalagaan natin yung seguridad ng bawat learner. Opo. Kung baka lang makalimutan ko, may mga panawagan po yung ilan pong mga grupo, mga teachers group, meron din panawagan yung mga magulang, grupo ng mga magulang, no, yung sa mga PTA, di ba? Na kung pwede, yaman din lamang ang DepEd ang may pinakamalaking budget, baka pwedeng maglaan ng pondo para sa pagkuha ng security guard o pag-hire ng mga or karagdagang security guard, Kong. Yes, tama ka, Drew. Ano? Tama rin naman, budget season ngayon. Tatanungin po natin ngayon sa ating Department of Education, sa ating mga schools division. Kasi sa totoo po, no, kung kailangan, alam ko marami rin binuksan ng mga non-administrative na mga posisyon. Kaklaruhin ko lang po doon kung kasama po ito yung pag-add ng dagdag na mga security guard, kung saan pwedeng, habang may budget season ngayon, kung saan pwedeng magawa ito para seguridad rin po talaga ng mga mag-aral, mga teachers and non-teaching natin. Kung mas marami yung mga parang deterrent po talaga pag nakakita sila ng ng uniforme. Security guard, tanod man yan o police man yan. Mga force multiplier, Kong Romulo, tama po ba? That is correct po. Habang talagang nagbi-build up pa tayo ng ating mga ng manpower based on the new implementing rules at ng mga bagong batas. Pero ang tanong ko rin po kasi, Kong Romulo, pasensya na with your indulgence kasi napapag-usapan nga namin. Nung panahon namin ni Drew, nung nag-aaral kami, batukan, hawakan lang sa tenga, tsaka ika nga bagbagan lang, suntukan lang Pwede na Kaso yung mga estudyante po ngayon talagang nakapagpapasok ng baril, nakakapagpasok ng panaksak, nakakapanakit ng ultimo pati mga guro nila. So, parang ang hirap tanggapin, pero ito na yung katotohanan. Iba na ang mga kabataan ngayon, Congressman Romulo. So, ano pa ba ang pinaka-nakikita nyo bilang isang magulang na talagang pwedeng ipatupad agad-agad, Kong? John, Drew, sa totoo, no, hindi agad-agad ito pero kailangan ko mabanggit. Sa totoo, no, importante talaga yung role dito ng ating community at ng mga pamilya. Sa totoo, ang number one influence kahit saan tayo magtanong sa isang mag-aaral, sa isang bata, magulang niya. Tama. At sana po talagang mag-step in na yung ating mga, alam ko maraming magulang na talagang kita naman, hinahatid nga yung kanilang mga anak papunta sa paaralan. Pero hinihintay pa nga para may uwi rin So makikita po natin yung concern po talaga ng ating mga magulang. Pero sa totoo, kailangan po talaga, at pasensya na, kailangan mas paigtingin pa natin to pati yung komunidad. Talagang dun po talaga magdodraw ng sense of morality, sense of community ang isang mag-aaral Yung nakikita po niya lalo na yung kanyang rinerespeto, minamahal na nakakatanda. At siguro madagdag ko na rin, alam ko naman na nag-umpisa na ang DepEd at tatanungin rin natin, sana po yung pagbibigay, di ba, kung maalala rin po ninyo, Sir John, Sir Drew, nabanggit ko, mga 2 congresses ago, nag-author tayo at pumasa naman, patas na siya, yung pagbabalik talaga nung as a subject, nung good manners and right conduct. GMRC. Yes po. Last year po, last academic calendar, nung nag-check po kami, ay sa totoo, out of the more or less 30 plus thousand elementary schools, pilot pa lang ang ginawa nila, 35 schools. So, wala pong mangyayari doon, walang dent. So sinasabi natin at sinabi naman sa atin ni Secretary Angara na itong academic calendar ay ipapa-implement niya fully lalong-lalo na sa key stage 1, yung grades 1 to 3 para mahubog natin ang tama talaga yung karakter ng isang batang Pilipino. Parang naalala ko, Congressman Romulo, dyan lang yata ako sa subject na yung pumasa, GMRC. Pero importante po talaga siya, Sir John. Kasi yun ang huhubog talaga. Yes, yung pamilya po talaga. Kahit anong sabihin natin, alam na mga magulang, sila talaga ang idolo ng kanilang mga anak. Sa totoo, kahit anong mangyari, titingnan yung pagtingnan nila ng magulang ando doon So sana talaga maging very conscious tayo. O na yung mga anak natin, yung mga pamangkin, talagang sa atin nakatingin So kung makita nila maganda po yung asal natin, maganda yung pananalita natin, talagang napakalaking impluwensya po.
Baka meron pa ho kayong mga karagdagang pang panawagan, rekomendasyon, lalo na Congressman Romulo, alam naman natin, ilang milyon yung bata na ano pa lang ito, public school pa lang ito. 'Di ba? So, ano ho mga karagdagang pa ho ninyong mga rekomendasyon payo, lalo na po budget season ngayon po, Kong? Ito naman po hindi masyadong direktang connect sa budget. Pero itong sinasabi ko talaga sa Department of Education, may problema tayo at sinasabi ito ng PSA, ng ating mga examination, whether local or international. Sana tutukan na lang natin yung functional literacy. Yun. Kailangan reading comprehension. Ibig sabihin, i-decongest na natin ang curriculum. Bawasan natin ang subjects para nakatuon talaga doon sa essential. Kasi pag marunong magbasa at naiintindihan ang binabasa, yung learner po sa kanyang sarili will explore and probably use technology para makapag-research na mas mabuti. Kasi nakakadagdag rin po sa mental wellness ang napakaraming subject. Tapos patong-patong na, tapos may problema rin, may challenge tayo sa functional literacy. Mag-focus na tayo sa reading comprehension from K to 12. Doon na po natin siguraduhin. Ang learner naman po, kailangan lang niya po talaga ng foundational skills on her Basics own. din, yeah. Tatalino siya. Kailangan Alright. basics din tutukan no? Yes po. With that, Congressman Romulo, maraming salamat sa pagkakataon at kung magkakaroon ng issue na may kaugnayan pa At rin kung sa may mga updates pa. update. Muli ka naming gagambalain, Congressman. Good morning. Thank you so much. Salamat po, Maraming Kong. salamat. Ingat Thank you po, for your ingat. time. Good luck, good luck. Blue and John. Thank you po. Thank you, sir. Salamat. Happy holiday. Happy holiday. Akala ko happy weekend. Alright. Yan, narinig nyo na ho si Congressman Roman Romulo. Importante yung matutukan po, seguridad po ng mga bata, mga estudyante. Pero yung mga ganong mga edad natin, no? Mga 10, 12, lumalaban na. Mga ganun. Lumalaban saan? Lumalaban sa teacher nila, di ba? Ikaw nga papayuhan ko ngayon. Mga upcoming na magulang, ayusin mo image mo. Oh, syempre naman. Syempre Ilang naman. dapat pogi ang ama. Oo. Dapat talagang you walk the talk. Oo. Hirap niyan, kuya. Totoo lang. Bilang isang Tama tatay na naman lolo yan. na ngayon. Ang hirap kasi iba ang breed ng mga bata ngayon. Tsaka yung Di ba? panahon ngayon, iba naman kasi compare noon, di ba? At Tsaka daming yun yung pinopromote natin Oo. yung nagmamano ka pa ba? Yan. Ngayon parang talagang sabihin mo, bless kay lolo, bless kay daddy, dati automatic sa atin Oo. Na pag-alis at pagdating ng bahay, dapat talagang unang lalapitan mo, nakatatanda, mano. Mano talaga. Diba? Kayong po at opo, naku po. Importante yan. Kasi ang nawe-westernize yung epekto ng social media. Yan. Nagagaya nila yung napapanood nila na English sa Europe tsaka US na walang po at opo Pag kinausap ka talagang direkta Yun naman ang problema. Sa atin kasi, nung panahon natin, sot-sot at titig lang. Nanginginig ka na May kasama pang sinturon yan. Tsaka, hindi na tawag nilang kauna-unahang drone. Yung kung ano yung mahawakan ng nanay mo, Ay, yung oo. lumilipad. Oo. Sigurado yun. Kung saan katamahan, bahala na si Batman. Ay, nako. O siya, sige, tayo po muna ay magbibigay daan muli sa ilang pong mga paalala. Oras po natin. Congressman Wenner Contihino ng ika-20 distrito ng Pasig. Layo! Alam niyo kung saan yun? Saan? Ilalim ng ilog. Oras po natin. 21 sandali makalipas ang ika-7 ng morning. Na mahigit 1,000 charity ba ang ipinamigay ng PCSO sa Pampanga? Kung hindi pa, sama-sama nating alamin ang detalye mula sa special report ni Binibining Main Barreto. Naghatid ng tulong ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa mga basurero mula sa iba't ibang bayan ng Pampanga sa pamamagitan ng pamamahagi ng 1,500 o 1,500 na charity battery leaf packs. Pinangunahan ni PCSO Director Jennifer Leongson Guevara ang pamamahagi ng charity kasama si Pampanga Governor Lilia Pineda at PCSO Pampanga Branch Manager Ode
Bernadette Soliman. Bahagi ang tulong na ito ng Corporate Social Responsibility Program ng PCSO na naglalayong suportahan ang mga may sakit, mahihirap at mga manggagawa tulad ng mga basurero na mahalaga sa pagpapanatili ng malinis at ligtas na komunidad. Yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. At alam nyo rin ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta't kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Health is the best wealth sa mga working millennials na may kakaibang challenge pagdating sa kalusugan sa panahon ngayon. Body wellness, mental wellness, at financial wellness. Be sure balance ang lahat sa DWIZ Life Balance. Kasama sina Daryl Justin at Gia Rafael. Monday to Friday, 6 p.m. Nang tama. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Alright, sa pagkakataon ito sa oras po na alas 7:26 po ng umaga, tanggap po tayo ng ilang pang report. Follow-up report po doon sa nanakawan po na si COMELEC Chairman George Garcia. Ang detalye hatid po yan mula kay Patrol 5 Aya Yupanco. Nilinaw ngayon ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na 12,000 pesos lang ang laman ng kanyang wallet nang makuha ng mga miyembro ng salisigang ang kanyang bag sa isang restaurant sa Buendia, Rojas Boulevard, Pasay City. Sinabi ni Chairman Garcia na mali ang ibinigay na impormasyon na may dala siyang 200,000 pisong cash sa kanyang bag. Paliwanag ni Garcia, ang kanyang staff ang nagpa-blatter sa mga pulis ng insidente at naiwan siya sa restaurant kaya posibleng nagkamali. Nagkamali ito ng ibinigay na impormasyon sa pulisya. Sa ngayon ay patuloy ang sinasagawang investigasyon ng Pasay City Police sa babaeng naarestong miyembro ng salisigang na si Hazel na sumikwat ng bag ni Chairman Garcia, bagamat na-recover dito yung bag na naglalaman ng mga ID at cellphone, ngunit nawawala na ang lamang pera ni Chairman Garcia. Ito si Madron number 5. Ayayo pa ako para sa implementado ng lakas. DWIC. Nagbabalita na tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, humanitarian efforts ng International Committee of the Red Cross higit pang pinaigting sa bansa. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Malugod na tinanggap ni AFP Deputy Chief of Staff Lieutenant General Romel Roldan si International Committee of the Red Cross o ICRC President Merhana Espolragic nang mag-courtesy visit sa Camp Aguinaldo. Dito, pinasalamatan ni Lieutenant General Roldan ang ICRC dahil sa kanilang patuloy na suporta sa humanitarian work sa Pilipinas. Nagsilbing oportunidad din ang pagbisitang ito upang mapalakas ang mutual understanding at mapahusay ang kanilang humanitarian engagement sa bansa. Sumasalamin ang pagpupulong sa tuloy-tuloy aniya na matatag na ugnayan ng AFP at ICRC. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Matala tamang pasweldo ngayong holiday, muling ipinaalala ng Department of Labor and Employment. Ang detalye naman mula kay Patrol 24, June Samson. Inaalalahanan ng Department of Labor and Employment ang mga employers ngayong Ninoy Aquino Day na idineklarang special non-working day. Ayon sa DOLE, sakop ng no work no pay rule ang mga hindi papasok ngayong araw, maliban na lamang kung may umiiral na company policy, practice o collective bargaining agreement na nagbibigay ng bayad sa special day.
Para naman sa mga magtatrabaho, makakatanggap sila ng karagdagang 30% ng kanilang basic wage para sa unang 8 oras ng trabaho. Kung papasok naman sa araw na ito bilang rest day ng empleyado, tataas sa 50% ang dagdag bayad sa kanilang sahod. Kung lalampas naman sa 8 oras ng trabaho, may dagdag pa na 30% ng hourly rate ang ibabayad sa empleyado. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa DOLE Hotline 1349 o bumisita sa kanilang website at sa social media pages. Patrol 24, June Samson para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, happy birthday pala kay First Lady Uy, happy Liza birthday po. Araneta Marcos. At kaugnay niyan, mismong si Pangulong Marcos ang bumate sa debut 18th birthday ni First Lady Liza Araneta Marcos ngayong araw. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Nagpaabot ng taus-pusong pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang may bahay na si First Lady Liza Araneta Marcos na nagdiriwang ngayong araw ng ika-66 na karawan. Sa kanyang mensahe, nilarawan ng Pangulo ang unang ginang bilang isang mapagmahal na ina, mahusay na abogado at guro, at ngayon ay masigasig na First Lady na walang sawang naglalaan ng oras at sarili para sa kapwa. Kasalukuyan namang nasa 10-day na sabbatical upang samantalang pahinga ang unang ginang bilang regaloan niya sa kanyang sarili at simpleng paraan ng pagdiriwang. Sa ang unang ginang ay sinilang noong August 21, 1959 sa Maynila. Isa siya sa mga nagsusulong ng ilang programang pangkalusugan ng administrasyon gaya ng Love for All program at ng sining at kultura sa bansa. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, Pilipinas, pinalawak ang partisipasyon sa China Joy 2025. Special report mula kay Angelo Baino. Lumahok ang Pilipinas sa ika-22 China Joy sa Shanghai, China sa ilalim ng programang Malikhaing Pinoy ng Department of Trade and Industry at Game Developers Association of the Philippines. 8 kumpanyang Pilipino ang nagpakita ng galing sa game development at digital entertainment. Tampok ang Philippine Pavilion na may 36 square meter. Ayon kay PTIC Shanghai Vice Consul Jose Joji Dinsay, malaking oportunidad ito para palawakin ang creative industry ng bansa at makipag-ugnayan sa mga kumpanyang Chino. For China Joy 2025, the Philippines participated in partnership with the Game Development Association of the Philippines through our Malikhaing Pinoy program from DTI, and have around 8 companies that are here in our pavilion, which is at the size of 36 square meters. Well, China Joy is very significant for us because in the Philippines, we are prioritizing the support and promotion of our creative industry, and game development is one of the focus sectors under that industry. Kasabay ng ika-50 anibersaryo ng relasyong diplomatiko ng Pilipinas at China, layon ng paglahok na patibayin ang ugnayang pang-ekonomiya at lumikha ng mas maraming kolaborasyon. At yan ang aking news scoop. Angelo Baino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, hindi pagkadismaya kundi galit na ang naramdaman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang bisitahin ito ang flood control project sa Baliwag, Bulacan. Ayon mismo kay Pangulong Marcos, batay sa report noong Hunyo, na kumpleto at bayad na ang reinforced concrete river wall project sa Barangay Piel sa Bulacan, subalit walang kahit ni isang hollow block na nailagay ang nakita ng Pangulo sa binisitang proyekto. Maliban dito, sinasabing nagtuturuan ang dalawang kontratista dahil sa isang banda ng ilog may nasimulang construction. Ngunit sinasabing hindi matapos dahil kailangang masimulan muna ang isa pang proyekto. Dagdag pa ng presidente, isa rin sa kanilang problema ang hindi mahanap na kontrata ng isang proyekto dahil
Maraming napalitang district engineer sa lugar at marami ring subcontractors. Tiniyak naman ng Pangulong Marcos na pananagutin ang responsable sa naturang Ghost Project. Pasada Balita. Alright, sa oras po, naganap na alas 7:34 na po ng umaga. Sa pagkakataon ito, tama-tama ay pag-usapan po natin yung binabanggit mo na flood control na nagkataon na ngayon ay August month. August Ghost Month. Ghost Month. Alright. Sige, pag-usapan po natin, nasa kabilang linya po natin, siya po ay marami rin pong tanong nitong nakaraang hearing. At may babala siya. May babala siya. At katabing-katabi lang ito ng Bulacan kasi yan Valenzuela. Nasa kabilang linya po natin via Zoom, ang ating pong isa na rin po sa mga suki natin dito sa impilan, si Senador Sherwin Gatchalian. Magandang umaga po muli, Senator Win. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Morning, Sen. Good morning, John. Good morning, Drew. Magandang umaga sa inyong dalawa. Sen, ulan po rito. Diyan po ba sa lugar ninyo umuulan? Madilim lang pero hindi naman gaanong umuulan. Parang ambon lang. Di po ba kayo kinakabahan at baka bumuhos ang ulan magkaroon ng... Actually, sa mga ganitong... Tama ka dyan. Sa ganitong panahon, kinakabahan talaga kami dahil nga... isa rin napansin ko, ang panahon napakahirap ng ma-predict ngayon, masabi dahil minsan walang bagyo pero napakalakas naman yung ulan. Kaya napakahirap itong itong masabi kung ano mangyayari. Hey, direktang katanungan, Senator Win. Mukhang isa ka sa mga nagalit nung hearing ng Senado dito sa mga binabanggit na proyekto na may kaugnayan sa pagbaha. At dumating pa nga sa punto na may pinagbantaan kang magiging zero budget. Anong nag-ugat? Saan nag-ugat ang hinugot mo, Senator Gatchalian, dito sa mga bagay na ito na nasabi mo sa hearing? Actually, dyan, kahapon nung pagtapos kong marinig yung privilege speech ni Senator Lacson, talagang mas tumibay yung aking pananaw na pag hindi maayos ng DPWH yung flood control projects nila at pareho lang kanilang ipropropose sa 2026, mas gugustuhin ko ng i-zero yung budget sa flood control. Dahil magiging ang kalalabasan, paglalagyan natin ng budget niyan, tuloy ang ligaya. Yung mga corrupt na DE andyan pa rin. Yung mga corrupt na contractor nandiyan pa rin. Yung mga ghost projects nandiyan pa rin. Wala naman napaparusahan. So kung magdadagdag tayo ng budget o maglalagay tayo ng budget, tuloy ang ligaya nila. Sa ngayon, makikita naman natin na obvious sa privilege speech ni Senator Lacson, sa pag-inspection ng ating Pangulo, may ghost projects talaga. At yan naman ang hahabulin namin sa Blue Ribbon Committee. Seatmate ko si Senator Marcoleta at nag-uusap nga kami kahapon. Sabi ko, dapat patawag na natin itong mga taong to at kasuhan na kaagad. Nabanggit din sa pahayag ni Senator Ping Lacson, Senator Win, na talagang Bulacan ang pinaka-notorious pagdating sa mga proyektong yan. Malapit kayo sa Bulacan at sigurado apektado ang lungsod ng Valenzuela, Senator Win. Tama si Drew, magkapit-bahay. In fact, dati ang Valenzuela parte ng Bulacan. Polo. Nakakagulat na sa kapit-bahay lang pala namin nangyayari to. At hindi ako nagdududa dahil galing lang ako ng Kalumpit, galing ako ng Hugonoy, Paumbong. Talagang dekada na binabaha doon. Pero nagulat lang ako, mayroon palang binababang mga quote-unquote flood control projects doon. Pero wala naman nangyayari. Kaya hindi ako nagdududa na mayroon palang ganitong mga palpak, ghost projects, ampaw na projects. Ang isang katanungan po ng netizen, Senator Gatchalian, with your indulgence, bakit kung hindi pa binanggit ni Pangulong Marcos mismo itong mga ganitong klase ng proyekto, parang hindi pa mauungkat na 2022 pa pala meron na. At meron na silang namanang mga proyekto mula pa sa dating administrasyon. Senator Gatchalian, please. Well, itong flood control projects, matagal nang meron, no? Panahon pa ni President Pinoy may mga flood control projects na.
nung tinitignan ko yung background. Pero paunti-unti siyang lumalaki taon-taon. From let's say nung una na tinitignan ko mga 100, baka wala pang 100 billion yan. Pumalo to about 100, pumalo hanggang 360 plus billion. Wow. At kaya nakita ko dahil nga walang nakakapansin siguro, walang binubusisi yung mga projects, palaki siya ng palaki. Ang dapat natin tingnan rin, unang-una, bakit siya lumaki? No? Ito ba ay nanggaling ba sa mga politiko? Ito pa ay nanggaling doon sa tinatawag nating insertions? At pangalawa, tingnan rin natin sino yung mga sindikato sa loob. Dahil definitely may sindikato base sa mga investigasyon ng ating Pangulo, ni Senator Lacson at yung mga nakikita pa namin dito sa Committee on Blue Ribbon, sigurado kami may sindikato yan. No? At dapat nga, kaya nga doon sa hearing sabi ko, bigay sa amin yung mga pangalan dahil importante na merong taong managot dito sa nangyayari. At nakatutok po ba sa mga opisyal ng DPWH lamang ang inyong tumbok ng investigasyon, Senator Gatchalian? Definitely DPWH yan at contractor. Hindi yan sila lang ang kumaga linuluto nila itong mga projects para mapunta sa kanilang favored contractors o sila mismo, may mga balita ko na sila mismo ang mga contractor gumagamit lang ng front. At tapos yan ay sila rin gumagawa, iba ghost projects nga, sinusulat nila sila na rin nagluluto ng acceptance tapos bayaran sila. Ang hirap kasi puntahan kung makikita natin yung mga picture at litrato nasa mga liblib na lugar to, nasa mga lugar na walang tao. Kaya tingin ko Tapos isa rin hindi naman existing. isa siguro ito kaya paborito ng mga contractor na walang hiya dahil ang hirap talagang imbestiga, hirap puntahan. Hindi mo makikita to hindi kagaya ng eskwelahan na pag tinayo mo araw-araw may gumagamit ng eskwelahan. Makikita. Makikita mo ito. Kung hindi mo puntahan, hindi mo makikita. Opo. Pero unahin na natin, syempre, Bulacan nga, di ba? Dahil nandyan yung sinasabi ni Senador Ping Lacson. Ipapatawag ba itong mga nabanggit ni Senador Ping sa susunod na pagdinig? Sigurado yan. Yan ang aking, sa pag-uusap namin ni Senator Marcoleta kahapon, kasi mag-seatmate kami, nag-agree kami na dapat patawag na itong mga taong to. Nung unang pagdinig sa Blue Ribbon, medyo broad strokes no, yung pinag-uusapan namin. Pero ngayon may detalye na, ibinigay na sa amin yung mga detalye, lalo na galing sa privilege speech ni Senator Lacson. So dito namin papatawag itong mga taong to. Dapat ipaliwanag nila yung mga nakita ng ating Pangulo at Senator Lacson. Pati yung mga dating DPWH officials na rin, di ho ba, Senator Win, para mabigyan ng linaw. Kasi kung tutumbukin lang natin yung present, di ba, dapat talaga hukayin yung pati yung background. Backtrack natin kasi doon kailangan makita, masilip natin yung ugat, yung punot dulo talaga eh. Correct. Definitely yan. Kailangan niyang maungkat talaga. Sigurado may mananagot dito. Hindi pwedeng palampasin dahil sobra ng garapalan tsaka talagang harap-harapan ninanakaw ang pera ng taong bayan. Kaya hindi namin palalampasin to. Senator Win, hindi mo ba kadikit or kasitmate yung dating DPWH Secretary na kasama mo na ngayon sa Senado? Ba siya kasama sa iko-questionin ninyo? Well, maganda siguro na well, I'm sure tinutukoy mo si Senator Mark Villar, no? I'm sure marami siyang maibibigay rin na information. I'm sure na mabibigyan niya rin kami o mabibigyan niyang Senado ng direction. Nakikibahagi naman siya dito sa investigasyon. Isa lang ay susundutin ko lang dahil lumabas din sa information, sa balita na we were kept in the dark about DPWH flood control projects. Ang kino-quote po rito, mismo ang governor ng Bulacan, si Governor Daniel Fernando. Can you comment on this, Senator Gatchalian? Kaya yan ang iiwasan namin ngayon sa 2026 budget, John. Maganda yung comment mo, no? Dahil maraming LGU. Narinig ko ang LGU ng Bulacan, LGU ng Oriental Mindoro, LGU ng Iloilo.
Pampanga na hindi nila alam itong mga project na ito. Kaya ito sa susunod na 2026 budget, sisiguraduhin namin na yung mga projects na pumapasok sa budget ay may coordination with our local government units through their regional development councils and their other local councils para alam natin kung para alam din nila na itong mga project na ito ay gagawin sa kanilang mga lugar. Pwede silang magbigay ng komento at pwede silang mag-coordinate. Opo, pati ho ba yung mga gobernador ay patatawag din? Kasi nag-message si Governor Ikot Petilla ng Leyte. Doon nasa listahan daw sila. Ang sinasabi niya, teka lang, wala kami flood control dito. Wala raw silang flood control project sa flood control project. Ayan, ang Ghost Project. Napakagaling ng gobernador yan, si Governor Ikot. Dating secretary din ng Energy. So, ibig sabihin, wala silang project dyan. So, mga governors natin na merong alam na anomalya sa kanilang lugar, maganda na makipag-ugnayan po sa Blue Ribbon Committee para pwede rin silang maging resource persons namin at ma-share nila yung kanilang nalalaman. Basta lang sa akin, on my side, Senator Gatchalian, matitiyak po ba natin na may mapapanagot dito sa bagay na ito, Senator? Sigurado yan dyan, 100%. Di namin palalampasin to, hindi tayo hihinto hanggat mayroong mapanagot dito. Lalo na ngayon na mayroon ng lugar, pangalan, kontrata, kontraktor, pati kontraktor, papatawag rin namin yan para panagutin. Opo, kahit po ba, Senador, meron pong mambabatas na masasangkot, madadamay dito po sa kontrobersya po na ito, Senador? Kahit na mayroong mga politiko, hindi lang mambabatas, mayor or governor or even senator, titignan namin lahat yan. Dahil nga, kagaya ng nasabi ko, nagmumulat yan sa paggawa ng budget. Ito yung ang titignan din namin saan ba nanggaling yung pondo. Kasi kung walang pondo, di walang korupsyon. Tama. Diba? So, titignan din namin kung itong pondo na ito ay may pinanggalingan. So, kailan po ulit ang susunod na hearing, Senator? Next week. Hindi ko lang sigurado yung araw, pero next week magkakaroon po ng hearing sa Blue Ribbon. Salamat po. Abangan natin at muli ka namin gagambalain, Senator Gatchalian, for update dito sa controversial na ito. Thank you so much, sir. Good morning. Ingat. Salamat, John. Salamat. Alright. Salamat po. Si Senator Sherwin Gatchalian, chairman po ng Senate Committee on Basic Education and Ways and Means. Balitang pangkalakalan. Nakakapagtala ng $167 million na deficit ang bansa noong nakaraang buwan. Ito po ay balance of payments. Ang BOP o balance of payments, ang kabuuang economic transactions ng Pilipinas sa ibang bansa para sa isang partikular na panahon. Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, isa itong reversal mula sa $62 million surplus na naitala noong July 2024. Ang deficit noong Hulyo ay nagdala ng year-to-date BOP levels sa deficit ng $5.8 billion na iniugnay ng BSP sa patuloy na trade in goods deficit. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, lumitaw na ang trade deficit mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon ay nasa $24 billion o bumaba mula sa $25.1 billion na naitala noong nakaraang buwan. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Tinawag ni North Korean President Kim Jong-un na most hostile and confrontational ang military exercise sa pagitan ng South Korea at Amerika. Ginit ng leader ng NOCOR na malino na indikasyon ng pagiging agresibo ng Amerika at SOCOR laban sa kanila ang naganap na exercise o military exercise ng dalawang nasabing bansa. Dahil dito, pinanawagan ng Supreme Leader ng Korea na pabilisin ang nuclearization ng kanilang bansa. Tumugo naman ang SOCOR at sinabing wala silang intensyon na magpasimula ng gyera o tensyon. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News.
Pinoy pool player na si Carlo Biado muling sasargo sa US Open Pool Championship. Alamin po natin ang sports. Iyan ang sports update mula kay Ian Articona. Good morning, Boss John at Boss Drew! Narito na ang latest sports update. Handa na ang Filipino professional pool player na si Carlo Biado sa kanyang karera sa US Open Pool Championship matapos magwagi ng 2 beses sa World Championship. Sa isang prestihiyosong torneo sa professional pool circuit, pinatoob ni Biado ang Canadian na si Jason Munro sa puntos na 9-1 at ang German na si Boris Ivanovsky sa puntos naman na 9-6. Noong 2021, nagwagi na si Biado sa US Open Championship matapos talunin si Aloysius Yap ng Singapore at target niya na muling makamit ang kampyonato ngayong taon. At yan ang sports balita. Ako si Ian Artigona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Kakaiba ito ha. May libre kaya itong toothbrush, Pati candy, tsaka toothpaste. 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 Okay. Naniniwala ka ba na pag nalaman mo na ang buhok mo Ay? maaring gawing pampatibay ng iyong ngipin? Ha? Ano yun? Ilang researcher mula sa Amerika ang nakadiskubre na maaaring ihalong sangkap sa paggawa ng toothpaste ang buhok ng tao. Yung tanong, Linawin nyo yan, ha? saang bahagi ng katawang may buhok ang ginagamit sa paggawa ng Linawin toothpaste? nyo yan. Sa isang college school sa London, kasalukuyang dinidevelop ang paghahalo ng keratin sa toothpaste. Ayon sa mga researcher mula Amerika, kapag humalo ang keratin sa mineral na mula sa laway ng tao, makabubuo ito ng protective layer sa ngipin na kagaya ng enamel. Buhok ba yan? Balahibo ng alaga ko yan. Oo, parang mukha sa galing sa Shih Tzu yan. Isang uri ng mineral ang keratin na may matibay na protina, matatagpuan ito sa buhok ng tao. Habang ang enamel naman ang pinakamatigas na bahagi ng ngipin ng tao na nagsisilbing panlabas na sapin at proteksyon sa ngipin. O may babala, mag-ingat po kayong mga balbon. Ingat kami. Pasada Balita. Kaya mga Ito na, Shaggy. latest. Shagilid ang buhok. Ito na nga po ang ating pong latest chika, Liza Soberano. Itinanggi na naging third party si James Reid sa hiwalayan nila ng ex-boyfriend na si Enrique John Ibanez. Hirap talaga na. Mahirap, Talaga ng no? gwapo. Laging nadadamay. Alamin po natin ang latest showbiz chika mula po kay Bini Gwapo rin Bigoting Anton. Good morning, Papa John at Papa Drew. Oy, ang balita ko ngayon tungkol sa kasing ganda ko, si Liza Soberano. O, di ba? Hindi nyo to type kasi ang pinapanood nyo, di ba? Hindi naman si Liza. Viva Max ang pinapanood nyo. Oy, excuse me! Anyway, sa balita ng showbiz nga, maring itinanggi ng actress na si Liza Liza Dino Soberano ang mga espekulasyon tungkol sa kanya at sa aktor na si James Reid. Sa isang interview na actress, nilinaw nito na hindi si James ang dahilan ng breakup nila ng kanyang ex-boyfriend at former love team na si Enrique Hill. Dagdag pa ng actress na tanging platonic relationship lamang ang namagitan sa kanila ni James Reid. Taong 2022 na maging bahagi si Liza ng talent label na Careless Music kung saan naging talent manager ni Liza si James Reid. At iyan ang balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nakamukha ni Liza Soberano. Walang kokontra. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Tinawin ko lang ha, ang kahawig ni Anton. Si? Mami. Di si Liza. Hindi si Liza. Yung nanay ni Liza. Nanay ni Liza. Ay, sa ating good news! Liza Dino ba yun? Good news. Nag-alok ng tulong sa bansa ang ilang scientists mula Amerika upang makuha muli ng Pilipinas ang titulo bilang pangalawang pinakamalaking exporter ng saging sa buong mundo. Nais ng United Kingdom-based biotechnology company na gumamit ng genome editing kung saan tatanggalin ang polyphenol oxidized gene mula sa saging upang matagal ang shelf life nito. Ang nasabing gene na isang enzyme na nagpapabilis ng oxidation process ng prutas kaya't namumula o nangingitim ito.
Argit din ang naturang gene editing na labanan ang Panama disease na pumapatay sa mga tanim na saging. Pasada Balita. Alright, at batiin muna natin ang happy birthday lahat po ng mga nagdiriwang po ng kanila pong karawan. May nagtatanong dito sa iyo, saang probinsya mo daw, Kuya Bel Ibanez. Sabi nitong listener natin, taga-san daw ang probinsya mo? Bakit niya akong tinatanong? Lalaki, babae? Babae. Unahin ko lamang po na Cecil tapat po ako Mosqueda. sa... Nagkaroon na disclaimer. Cecil Mosqueda. Cecil, ang tatay ko taga Bulacan, ang nanay ko pinaghalong Bicol, Pampanga. Pero kami pinanganak at lumaki sa Maynila. Okay? Saka, ano ang lalawigan niya? Wala siyang binanggit dito. Kasi wala pong napuntahang ibang lalawigan ng tatay ko. Matino po tatay ko. Ay, biro lang ha. Salamat sa pagtatanong ha. Laking Maynila po ako. Yan. Salamat din kay Bengkong Junior Cook ng Paco, Maynila. Ano? Si Beng, Ate Susan Neronimo from San Francisco, USA, at si Kalimlim Dexter. Good morning din po kay Roberto Sin. Maraming salamat po sa ating mga suking taga-subaybay sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ Telu Channel 23. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita, Drew Nasino. Johnny Banez. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Standby lamang po, susunod na nandyan na po sila. Walang iba, karambola! Oras po natin. Ganap na pong alas 8 na ng morning. Happy weekend! Ingat po, asawa. Ingat po sa kalsada, maulan.